Okay, so a blessed morning po sa ating lahat. Pagpasensyahan niyo po at ako po ay medyo sinisipon. Kailangan po nating gawin pa rin yung pinapagawa ni Lord regardless of our situation in life. Amen? Ayan. So, today, we are still in our effortless series, so we are thankful to God that truly He wants us to experience. He wants us all to experience yung declaration po natin for this year, the Effortless 2024. Na sabi nga po last Sunday ay this Effortless 2024 is the year of rejoicing. Pag sinabi po nating rejoicing, it means nandun po yung expression natin ng joy, the joy na nagmumula po sa Panginoon, and that we can truly rejoice because we know that God is in control regardless of what will happen or what is going to happen sa atin pong mga buhay. But sometimes, may mga bagay po that often hinders us from experiencing yung mga promise po ng Panginoon para sa atin. Yes, we receive it. We receive the promise na nagmumula sa Panginoon, but we fail to experience it due to some reasons. And one of which is that we cannot come out from our experiences in the past or during our childhood, especially hurtful or maybe yung mga tragic experiences po natin. Yung mga experiences po natin na nagbigay po sa atin ng hinanakit in the past or nag-cause po ng bitterness or unforgiveness po sa atin pong mga buhay. Now, we are so thankful sa Panginoon that in this church ay lahat po ng aspect ng buhay po natin, gusto po ng Panginoon that we really break through. Kaya naman po, lahat ng aspect ng buhay po natin ay talagang nandun po na tinuturuan po tayo ng Panginoon. So kagaya po na nabanggit ko kanina, these are often reasons why we cannot break through in our Christian life. Kasi we choose to hold on to this hurtful past na meron po tayo. So whether we agree or not, our past experiences contribute much on who we are today. Do we agree? On how we act, or on how we respond to situations, or even on how we make decisions in life. So malaking bagay po yung mga past experiences po natin. So magkakaiba po tayo ng mga families na pinanggalingan. Maybe some ay galing po sa mga broken families na kagaya ko. Some, meron po silang mga tinatawag na dysfunctional families. Yung may mga conflict, may mga child neglect na nangyari inside the family. And others, maybe ay galing po tayo sa isang Christian family. Yung mga tinatawag po na lumaki sa church, lumaki sa simbahan. But regardless of kung anong klaseng pamilya po tayo nanggaling, just the same, may kanya-kanya po tayong mukha ng mga hindi magagandang bagay or hindi magagandang experiences in the past. So bakit kaya? Nagtaka po ba tayo? That even yung mga Christians, yung mga lumaki na sa church, pero still may mga hindi po magagandang experiences na nangyari. So bakit kaya? Sa tingin po natin. So kasi nandito pa lang po tayo sa lupa. So wala po tayong matatawag na perfect family. Kasi lahat naman po tayo ay imperfect. But as already children of God, ano pong gusto ng Panginoon na gawin natin with all these circumstances that we encounter or we have encountered? So ano po yon? And that is to change yung atin pong perspective in life. Because oftentimes, yung impact po ng isang pangyayari sa buhay po natin, nakadepende po siya sa kung paano tayo mag-respond or paano po tayo mag-react on that specific na sitwasyon. And so today, let us all learn from the life of King Joash. So sino pong nakakakilala kay King Joash? So King Joash was the youngest na naging king ng Judah. So he was 7 years old nung siya po ay naluklok na king ng
Judah. So Judah was, during that time ay southern kingdom. Na kung babalikan po natin ang ating pong history, so sa 1 Kings 11, chapter 1, ang kingdom po ng Israel nung panahon na yon ay na-divide po siya into two kingdoms. So the southern kingdom and the northern kingdom. So yung southern kingdom, yun po yung kingdom ng Judah. And then of course, yung northern kingdom, it composed of 10 tribes. So bakit po na-divide yung kingdom ng Israel? So ito po ay consequence ng kasalanan po ni King Solomon. So kung babasahin po natin in 1 Kings chapter 11 verse 1, so ano po yung naging kasalanan po ni King Solomon? Kasi si King Solomon, very famous po siya dahil sa kanyang wisdom, di ba? Pero makita po natin dito that sa history po natin ay hindi po niya nagaya yung kung paano po serve si King David sa Panginoon wholeheartedly. So, dito po nagkasala si King Solomon. So, sabi po dyan, so King Solomon loved many foreign women. So, pag sinabi po nating foreign women, so these are women from nations of whom God have told the Israelites not to intermarry, kasi ang sabi po ng Panginoon, these women will cause you to turn your hearts to their gods. Kasi yung mga women po na yan, yung mga foreign women, may mga ibang God po silang sinasamba. So, nagbigay na po si Lord dati ng warning na wag silang, ano ba yung Tagalog natin? Do not marry yung mga women from other nations kasi sila po yung magkakos na yung heart ng mga Israelites ay hindi na po sa Panginoon lang, but to the gods of these foreign women. So kung titignan po natin si King Solomon, sa history po ay, ilan po yung kanya pong naging asawa? So he has 700 wives, di ba? Ang haba ng hair ni King Solomon. So 700 wives of royal birth. Pag sinabi po nating royal birth, mga princess po ng mga kingdom. 7 wives plus, meron pa po siyang 300 na concubines. So, concubines is kabit. Tama po ba? Ayan. So, 1,000 in all, di ba? Grabe naman si King Solomon. So, totoo po yung sinabi ng Panginoon. Itong mga wives po na ito ay, sila po yung naging dahilan kung bakit hanggang sa huli ay hindi po nakasunod si King Solomon sa Panginoon. So, his wives turned his heart to their gods. Kaya ano pong sabi ng Panginoon in verse 9 to 13? So in 1 Kings 11, so verse 9 to 13, sabi po dito, the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son. Yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe for the sake of David my servant and for the sake of Jerusalem which I have chosen. So ito po yung naging reason kung bakit yung kingdom po ng Israel ay nagkaroon po ng division, the southern kingdom and the northern kingdom. So sabihin nga po natin sa sarili natin, I need to be careful of my heart and must not let my heart to cause me to sin to God. Ayan. So today, let us learn from the life of Joash and let us read, ang ating pong text ay nasa 2 Chronicles chapter 21, so verses 1 to 25, pero babasahin lang po natin yung ilang verses. But
as we go on dun po sa ating pong pag-aaral ay babasahin po natin yung ibang verses. So in chapter 1, 24, verse 1 to 5. So ang sabi po dito, Joash was 7 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 40 years. So his mother's name was Zibiah. She was from Beersheba. Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada the priest. And then in verse 3, Jehoiada chose 2 wives for him, and he had sons and daughters. And then in verse 4, sometime later, Joash decided to restore the temple of the Lord. He called together the priests and Levites and said to them, "Go to the towns of Judah and collect the money due annually from all Israel to repair the temple of your God. Do it now." But the Levites did not act at once. And then in verse 12, the king and Jehoiada gave it to the men who carried out the work required for the temple of the Lord. They hired masons and carpenters to restore the Lord's temple, and also workers in iron and bronze to repair the temple. The men in charge of the work were diligent, and the repairs progressed under them. They rebuilt the temple of God according to its original design and reinforced it. And then in verse 20 to 22, sabi po dito, "Then the Spirit of God came upon Zechariah, son of Jehoiada the priest. He stood before the people and said, 'This is what God says. Why do you disobey the Lord's commands? You will not prosper. Because you have forsaken the Lord, He has forsaken you.'" And then in verse 21, "But they plotted against him, and by order of the king, they stoned him to death in the courtyard of the Lord's temple. King Joash did not remember the kindness Zechariah's father Jehoiada had shown him, but killed his son, who said as he lay dying, 'May the Lord see this and call you to account.'" And then in 2 Chronicles 21, verses 1 to 4, so sabi po dito, "Then Jehoshaphat rested with his fathers and was buried with them in the city of David. And Jehoram, his son, succeeded him as king. Jehoram's brothers, the sons of Jehoshaphat, were Azariah, Jehiel, Zechariah, Azariahu, Mikael, and Shephatiah. All these were sons of Jehoshaphat, king of Israel. Their father had given them many gifts of silver and gold and articles of value, as well as fortified cities in Judah. But he had given the kingdom to Jehoram because he was his firstborn son." And then in verse 11, sabi po niya dito, "He has also built high places on the hills of Judah and had caused the people of Jerusalem to prostitute themselves and had led Judah astray." Jehoram received a letter from Elijah the prophet, which said, "This is what the Lord, the God of your father David says. You have not walked in the ways of your father Jehoshaphat or of Asa king of Judah, but you have walked in the ways of the kings of Israel, and you have led Judah and the people of Jerusalem to prostitute themselves, just as the house of Ahab did. You have also mastered your own brothers, members of your father's house, men who were better than you. So now the Lord is about to strike your people, your sons, your wives, and everything that is yours with a heavy blow. You yourself will be very ill with the lingering disease of the bowels, until the disease causes your bowels to come out." And then, balikan po natin yung verse 7. Sabi niya po dito, "Nevertheless, because of the covenant the Lord had made with David, the Lord was not willing to destroy the house of David. He had promised to maintain a lamp for him and his descendants forever." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your words.
Panginoon, marami pong salamat at ang amin nga pong dalangin as we continue to study your word, may you reveal yourself unto us at matanggap po namin, Panginoon, ang iyo pong rema sa araw na ito. May you prepare every hearts, O God, and Father, I pray even that may you hide me beneath your cross, God, that you and you alone ang maitaas as we study your word. Panginoon, marami pong salamat. Be glorified and be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po ng ating pong aralin for today is To Be Truly Effortless, Come Out From Childhood Trauma. Yun po yung term. So, inadapt po kasi natin siya sa Hong Kong. Ayan. So, para po tayo ay maging truly effortless daw. Kasi ang declaration po natin for this year is Effortless 2024. So, ang sabi po dito, ano po yung kailangan po natin gawin? We need to come out from our childhood trauma, or ano po ba yung sinasabi niya po dyan na childhood trauma. So, these are hurtful experiences na na-experience po natin, hindi man siguro nung sobrang bata tayo, but in the past. So, ito po yung mga experiences that have caused us bitterness, unforgiveness, or yung mga bagay po na nagkakos na hindi po tayo makapag-move forward. So, maybe some, ano po ba yung mga example siguro ng mga ganito? Maybe some ay iniwan po ng mga magulang nung kayo ay bata pa. So, maybe iniwan po ng nanay, iniwan po ng tatay, or maybe some ay lumaki po tayo sa mga bahay na nakikita natin yung pag-aaway ng mga magulang, or di kaya nakikita natin na sinasaktan po ni tatay, si nanay, or vice versa kung meron. Ayan. Or doon po tayo lumaki sa bahay na araw-araw may mga lumilipad na plato, kutsara, palanggana. Ayan. So, or maybe yung iba po sa atin ay lumaki po sa mga tahanan na ang nagpalaki po sa atin, it's either yung mga lola po natin, or yung mga lolo, or yung iba, kamag-anak, or yung iba po ay malayo ng kamag-anak, hindi na kamag-anak. So, yun po yung mga example lang po. Or maybe some ay nakaranas po tayo ng mga abuse in the past. So, maybe physical abuse, mental abuse, emotional abuse, or sexual abuse na nag-cause po sa atin ng hurts or pains in the past. So, these are just some of the hurtful experiences na aminin po natin, hindi po siya madaling kalimutan. Kasi madalas nagfa-flashback po siya, di ba? Kaya naman marami po sa atin, we cannot come out from these hurtful experiences and we still choose to dwell on them. But as children of God, hindi po ito yung perfect will ng Panginoon para po sa atin. So, ang gusto po ng Panginoon is that we come out from these hurtful experiences upang we could fully experience yung promise po ng Panginoon, the effortless 2024, and we could enjoy yung mga blessings na ibinigay na po sa atin ng Panginoon. We could enjoy serving God in this Christian life that we have. So God wants us to have the joy instead of fears and hurts. So He wants us to have the peace na nagmumula po sa Kanya. And He wants us to see things, not on the perspective of the world, but on the perspective of the tree of life. Being His sons and daughters, na ang goal naman talaga natin ay mabuhay po sa ilalim ng tree of life. So this leads us to our first point. So yung first point po natin, view everything from the perspective of the tree of life. So, kung babalikan po natin yung kwento po ng buhay ni Joash, pwede po ba nating makita yung diagram para mas maintindihan po natin kung ano po yung pinanggalingan po niya. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayan, so ito po yung
the southern kingdom, kingdom ng Judah, and of course the northern kingdom, the kingdom of Israel. So kagaya po na nabanggit ko kanina, si Joash po ay from the southern kingdom. So, ang kanya pong tatay, ang tatay po ni Joash is King Azahiah. Ito po siya. So, ang kanyang lolo ay si King Jehoram na anak po ni King Jehoshaphat. So, si King Jehoram ay nakapangasawa po from the northern kingdom, si Athaliah, but this woman is an evil or wicked women. Nakagaya din po ni, kung familiar po kayo kay Jezebel. So, si Athaliah, inasawa po niya si King Jehoram. So, nagkaroon po sila ng mga anak. So, etong other sons, hindi na po kasi pinapangalanan sa Bible. Lalo na pag namatay na sila, ganun. So, other sons na lang sila. Ayan. So, yung other sons, and then meron po silang daughter, si Jehoshabeth or Jehoshabe sa ibang version, sa NIV version. And si King Ahaziah, sorry. Ayan. So, yung other sons ay pinatay po ng mga Philistines and Arabs. So, ang naiwan po is si King Ahaziah. But then, si King Ahaziah ay pinatay din po. So, pinatay din po siya. Nung pinatay po siya, makikita po natin siya dun sa mga chapters before ng 2 Chronicles 24. So, ang naiwan lang po, nung nalaman po ni Athaliah na yung kanya pong anak na si Ahaziah ay namatay, so, pinapatay niya po lahat ng anak ni Ahaziah. So, lahat, kasi yung mga anak po, most especially yung mga lalaki, sila po yung susunod kasi na magiging king. So, the royal sons. So, pinapatay niya po sila lahat, pero nalaman po ni Jehoshabeth yung gustong mangyari ni Athaliah kasi gusto niya po siya po yung mag-reign, si Queen Athaliah. So, ang ginawa po nila is tinago po si Joash. So, kasama po ng kanyang nurse, tinago po sila sa isang bedroom. And since si Jehoshabeth ay, yung kanya pong asawa ay isang priest, isa po siyang pari, si Jehoiada, so si Joash po ay itinago sa house of God or temple for 6 years. So, dun po siya lumaki sa temple of God, si King Joash. So, makikita po natin, kung imaginein po natin, syempre parang nanggaling po si King Joash dito sa family ng murderers actually. Kasi lahat po pinapatay nila para, kasi gusto nilang makuha yung throne. So, yung family po na pinanggalingan niya is actually a cursed family. So, in 2 Chronicles 22 verse 10, so sabi ko po dyan, when Athaliah saw that his son King Ahaziah was dead, so she proceeded to destroy the whole royal family of the house of Judah. Pero since itinago po si Joash ng kanyang tita, so tita niya po si Jehoshabeth. So tinago po siya, kaya na-spare po siya. Hindi po siya nakasama dun sa mga pinatay. But siya po ay itinago sa house of God or temple for 6 years. So, during that 6 years, si Queen Athaliah po yung nag-reign dun sa kingdom. Now, kung imaginein po natin yung scenario, kung paano po lumaki si baby Joash, so, syempre, nakatago po siya, secret dapat yun, na nandun siya sa house of God. So, ma-imagine po natin yung isang bata na, syempre pag bata dapat umiiyak siya, di ba? Hindi naman siguro normal sa bata na tahimik lang siya, not unless pipi siya, di ba? So, umiiyak dapat siya. Pero, na-imagine po natin na hindi siya makaiyak, hindi siya makatawa, kasi pinapatahimik siya, kasi baka ma-discover siya. Parang ganon. So, parang kung titignan po natin yung naging sitwasyon ni King Joash, yung kanya pong paglaki ay hindi po siya naging madali. So, hindi po siya nagkaroon ng freedom, di naman siya pwedeng lumabas kasi baka ma-discover siya.
Hindi rin siya pwedeng mag-ingay, maglaro ng kung saan kasi secret na nandun dapat siya sa house of God. So alam din po niya na gusto siyang ipapatay ng kanyang lola and lahat na po ng kanyang mga kapatid ay namatay na. So siya na lang po yung naiwan. So makita po natin that Joash came from a family of murderers and this is actually a grave sin before God. So many of us also came from cursed families. So yung mga magulang po natin, yung mga ninuno po natin are sinners. Maybe some of them are idolaters, immorals, murderers, or they practice witchcraft. And being from that line, we actually inherited the curse na kagaya po ni King Joash. But praise be to God that because we have Jesus, we can move from curse to blessings. Kaya nga po may tinatawag po tayong sa church, meron po tayong tinatawag na cutting yung curses, generational curses. So ginagawa po natin siya sa church para yung mga curses na kaakibat po ng consequences ng sins ng mga ninuno po natin ay hindi na po natin maranasan in our generation and sa mga susunod po na generation. So now let us see kung ano pong naging perspective ni Joash in facing the circumstances na dumating sa kanyang buhay. So na-imagine naman po siguro natin kung paano po siya lumaki. So for 6 years sa Temple of God po siya lumaki. So, syempre, pag sinabi nating Temple of God, during that time, hindi po siya kagaya ng church na, I think, na pwede ka lang mag-ingay or what. Temple of God during that time is, nandun talaga yung holiness, yung katahimikan, diba? Kasi diba, dun nila ginagawa yung sacrifice, and kapag may nag-offer na pari, diba yun yung nilalagyan nila ng chain yung paa, kasi pag hindi siya nakarating dun sa standard ng requirement ng Panginoon for him to enter the Holy of Holies ay mamamatay siya. So hihilain na lang siya during that time. So tingnan po natin kung ano pong naging perspective ni Joash in facing yung circumstances na nangyari po sa kanyang buhay. So first is during his hiding at the temple. So pwede po ba nating makita yung figure 2. So, meron po kasi ditong dalawang perspective. Nababasa niyo po ba? So, meron po tayo ditong dalawang perspective na nakalagay. So, ang pinili actually ni Joash, kung titignan po natin sa Bible, is the hurtful perspective. So, ito po siya. So, first is that nung siya po ay nagtatago dun po sa temple. So, under the hurtful perspective, si King Joash ay marami po siyang insecurities. So, highly insecure. So, nakita po niya yung sarili niya na being chained. Wala siyang freedom. Kasi hindi po siya makalabas sa kung anong oras niya gusto kasi kailangan niya magtago. And he also felt being oppressed kasi nga hindi po siya makaiyak, hindi siya makatawa, hindi rin siya pwedeng magsalita ng malakas. So dapat mahina lang para hindi siya marinig. And then, he also felt that he is monitored by the priest. So yung mga priest ay minomonitor po siya, lahat ng mata ng priest ay sa kanya nakatuon. And he also felt, Joash have no friends of his age. So ang mga kasama niya lang po sa temple is wala naman pong batang priest during that time. So, malamang mga matatanda po yung kasama niya. So, wala siyang kaedad dun po sa mga kasama niya. And Joash was, he was fearful, oppressed, sad, and depressed. And he felt na siya po ay orphan. Kasi nga sa kanila pong lineage ay siya na lang po yung naiiwan. Namatay na lahat ng kanya pong mga kamag-anak. So, ito po yung perspective na ginamit po ni Joash. The hurtful perspective. Now, meron naman po sana siyang choice to use this perspective of the tree of life. So, para ma-compare po natin kung ano dapat, kasi as children of God,
Ang gusto po ng Panginoon is that we need to change yung atin pong perspective sa buhay. So all of us, may mga experiences po tayo in the past na hindi magaganda. But the Lord wants us to come out from all these hurtful experiences at mag-umpisa po tayong palitan yung perspective po natin sa buhay. So, yung perspective ng tree of life. So, instead of being so highly insecure, pwede naman sana niyang isipin na he is protected greatly by God. Kasi despite na lahat po ng mga kamag-anak niya namatay, and nakita po natin kung paano siya in-spare ng Panginoon, kung paano po siya nakatakas. So, he is protected greatly by God, and he was preserved by hiding. So, hindi po siya namatay or hindi siya na-discover sa loob po ng temple for 6 years. And then instead of being oppressed, pwede rin naman po sana niyang isipin na yung mga circumstances na nangyari sa kanya, it's a molding process na magtuturo po sa kanya to be patient. Kasi for 6 years, nandun lang siya, di ba? And then, he learned to be composed. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, sa loob po ng temple, hindi naman pwedeng basta-basta ka lang tumawa or what. So, malalaman mo kung paano i-control yung emotions mo. And then, of course, malalaman din po niya, learn to be gentle. And then, instead of taking yung mga priest na parang mga CCTV, lahat ng ginagawa niya ay monitored nila, pwede rin naman sana niyang i-take na, because they care so much for him, ay nandun po sila to assist him. Lagi siyang tinitignan. And then, dito po sa, wala siyang kaibigan of his age, so pwede rin naman po sana niyang i-take as a time para siya maturuan to be independent. Learn to be alone. And that instead of being fearful, oppressed, sad, or depressed, or orphan, pwede naman po sana siyang maging thankful, warm, secure, humble, and teachable. So makikita po natin dito that actually, it's just a matter of choosing kung ano pong perspective yung gagamitin po natin. So this one is during nung nagtatago pa po siya sa temple. And in chapter 24, so makikita po natin na after the 6 years, prepare po kasi siya na maging king ni Jehoiada the priest. So dun po sa naging 7 years old na po siya, gumawa na po ng paraan yung king, si priest rather, para siya po ay mailuklok na king. So makita po natin na actually si Joash, yung service po niya sa Panginoon ay nag-umpisa naman po ng tama. Kasi kung titingnan po natin in 2 Chronicles, ang first po na ginawa niya nung siya ay naluklok as a king is, siguro syempre nag-stay siya sa temple ng 6 years. So nakita niya na during that time po kasi ay dahil po sa mga invaders, so may mga sira po yung templo. So nakita niya siguro ang pangit naman ng templo, parang ganun. So ang first po na ginawa niya is bigay po siya ng order na i-restore po yung temple. So yun po yung first na ginawa niya. So dito po sa perspective in rebuilding the temple, so makita po natin na under the hurtful perspective, kasi si King Joash, pinili po niya itong hurtful perspective. Rather than being grateful dun po sa mga naranasan po niya sa buhay, dun po sa ibinigay po ng Panginoon sa kanya, ay hindi niya po nakita yon. Kaya naman po, even during the time na siya po ay naging king na, so ang first na decree na in-order niya is to rebuild the temple, to restore the temple. So under the hurtful perspective, so makita po natin dito, yung feeling niya pa rin na yung priest ay hindi po nakikinig sa kanya. Pero nakikinig sila sa
tito niya. Kasi makikita po natin dito, sabi niya kasi dito in verse 4, sometime later, Joash decided to restore the temple of the Lord. He called together the priests and Levites and said to them, "Go to the towns of Judah and collect the money due annually from all Israel to repair the temple of your God. Do it now," but the Levites did not act at once. So hindi po sila nakinig. So ang ginawa po ni Joash, tinawag niya po yung kanyang tito, si Jehoiada. So tinanong po niya kung bakit hindi nila ginawa yung kanyang inuutos. So si Jehoiada, siya po yung nag-isip ng paraan para sumunod po yung mga tao. Magbigay po sila ng tax for the restoration of the temple of God. So, sabi po sa verse 8, at the king's command, a chest was made and placed outside the gate of the temple of the Lord. A proclamation was then issued in Judah and Jerusalem that they should bring to the Lord the tax that Moses, the servant of God, had required of Israel in the desert. And then in verse 10, sabi niya po dito, all the officials and all the people brought their contributions gladly, dropping them into the chest until it was full. So nag-work po yung recommendation ni Jehoiada. Pero hindi po yun nakita ni Joash. And then the second one is, I can't act like a king. So ito po yung kapag nandun pa rin po kasi tayo sa, we are still dwelling in the hurtful past. So nandun po yung feeling of inadequacy. Very low po yung atin pong self-esteem. So with King Joash, so hindi niya po nakikita na kaya niyang maging king. And then, rebuild the temple for God, but God doesn't help. So nandun po na gusto niya pong i-rebuild yung temple ng Panginoon, pero hindi niya po nakikita na tinutulungan siya ng Panginoon. And then the last one is, nandun pa rin po yung feeling niya ng frustration, discouragement, anger, giving up, and ito po yung pinakamalala sa lahat. So Joash did not remember the kindness that Jehoiada showed him. So makikita po natin dun sa last part ng chapter na nakalimutan niya po lahat ng magagandang bagay na ginawa ni Jehoiada sa kanya. Ang ginawa po niya is, siya po yung nag-order na patayin po si Zechariah, yung anak po ni Jehoiada. So ito po yung hurtful perspective na meron po si King Joash. Now, under the perspective of the tree of life, pwede naman po sana na instead of magkaroon siya ng bitterness na hindi siya pinapakinggan, ay pwede naman sana niya sabihin na, I can learn from the life, perspective, and ways of my uncle. Pwede niyang tularan kung ano yung ginagawa ni Jehoiada. Jehoiada kasi ay nandun po siya sa presensya ng Panginoon. Kaya naman po makikita natin later on how the people honored him and how God even honored si Jehoiada. And then the next thing is, pwede rin naman sana niyang isipin na siya ay king na may tulong na provide na ang Panginoon para sa kanya. Kasi provide na po ng Panginoon lahat ng resources. So even Jehoiada, na nag-a-assist po sa kanya, binigay po ng Panginoon. And that God has His plan even in delaying. So minsan, ang mga tao po kasi na nagdadwell in the past or hurtful experiences, sometimes gusto natin agad-agad na magre-respond yung mga tao, or kung may gusto tayong gawin, gusto natin agad. So wala po tayong patience na maghintay. But dito po makikita natin na minsan ang Panginoon kasi sumasagot siya, wait. So we really need to trust God's timing in everything. Even sa mga panahon na dinidelay ng Panginoon ang sagot sa mga panalangin po natin. And then the last one is that pwede rin naman po sana siya, instead of having discouragement, frustrations, ay pwede rin naman sana siya magkaroon ng gratitude, comfort, so that he could continue to keep growing in the grace ng Panginoon. So yan po yung
perspective na makikita po natin na ginamit ni Joash. So, I hope dito po sa perspective na to ay ma-evaluate din po natin kung alin po tayo dito. So, kung yung iba siguro sa atin ay nandito pa tayo sa hurtful perspective, so hindi pa po huli ang lahat. So, wag po nating hintayin na magaya po tayo kay King Joash na dahil po sa hurtful perspective na meron po siya, hindi po niya na-enjoy yung blessings ng Panginoon. At namatay po siya na masasabi natin, pag king po kasi yung namatay, usually they have this honorable death. So, binibigyan sila ng honor ng mga tao and even God. But makita po natin sa buhay ni King Joash, hindi niya po yun naranasan, even sa kanya pong pagkamatay. And so, brothers and sisters, how do we choose to see our circumstances in life? So, dito po sa perspective na to, ano po yung pipiliin natin? Is it the hurtful perspective or yung nakita naman po natin yung comparison? So, is it the hurtful perspective or yung perspective po under the tree of life? So, alin po ba dito yung makakatulong sa atin? So, I think maliwanag pa sa sikat ng araw kung alin. And we are so grateful sa Panginoon dahil it's not yet too late for us to choose na palitan po yung perspective po natin sa buhay. And let us choose to view things using the perspective of the tree of life. So if we choose the hurtful perspective, we do everything on our own, and sometimes we tend to question everybody's motives. So lagi tayo may mga trust issues, and we are full of fears and doubts with very low self-esteem. So pag ganito po tayo, we cannot move forward. We are stuck, and hindi po tayo magagamit ng Panginoon to display His glory, to serve Him even sa kung saan po niya tayo nilagay. So we can never be truly happy and experience the fullness of God's favor and blessings because we are full of bitterness, unforgiveness, and hurts of the past. So as children of God, He wants us to choose the tree of life perspective. So kung papansinin po natin, there is actually one common dito po sa perspective of the tree of life. So dito po, thankful and gratitude. So let us learn to be grateful. Whatever circumstances that we have, whatever we have, maybe some of us hindi po, we lack many things. Pero ang sinasabi po ng Panginoon is that we need to be grateful. We need to be thankful. And that we learn to be grateful in whatever circumstance, then we can continue to grow in the grace and blessings of God. Kasi pag ang lagi po nating nakikita yung kulang, hindi po tayo masaya. 'Di ba? Sino po bang masaya na ang lagi nating nakikita ay kulang? Or yung lagi nating nakikita ay yung wala sa atin? May cellphone ka naman, pero nakita mo yung katabi mo, ang phone ay iPhone. Gusto ko ng iPhone. 'Di ba? Masaya ka ba? 'Di ba hindi? So, let us learn to be grateful and thankful kung ano man po yung mga bagay na pinagkaloob na po ng Panginoon sa atin, or even sa mga bagay that we have experienced in the past. So, it is in the tree of life perspective that we can receive the fullness of God's blessings, and we can carry out God's plans for our lives. And so, brothers and sisters, let us choose to view everything from the tree of life perspective. Hindi na po dun sa hurtful perspective, kasi wala po siyang maidudulot na maganda sa bawat isa po sa atin. So, yun po yung first point. And then the second point,
So yung second point po natin, do not rule while still in the hurts of childhood. So kung papansinin po natin dun sa first verse ng chapter 24, so si Joash he reigned in Jerusalem 40 years. Sabi po dito in verse 2, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada the priest. So si Joash ay naging maayos po siya na king during the time lang po na buhay si Jehoiada. So dahil he was not able to come out from this hurtful experiences na meron po siya, he was not able to change his perspective from the hurtful one to the tree of life perspective ang nangyari po nung namatay po si Jehoiada, so in verse 17, so sabi po dyan, after the death of Jehoiada, the officials of Judah came and paid homage to the king, and he listened to them. So they abandoned the temple of the Lord, the God of their fathers, and worshipped Asherah poles and idols. So because of their guilt, God's anger came upon Judah and Jerusalem. Although the Lord sent prophets to the people to bring them back to him, and though they testified against them, they would not listen. So si Joash po na lumaki sa templo for 6 years, after na namatay po si Jehoiada, he abandoned the temple. Iniwan niya po ang presensya ng Panginoon at sabi po dyan, Joash, he listened to yung mga officials ng Judah. At ang ginawa po nila, they abandoned the temple of the Lord, the God of their fathers, and instead of worshiping the God na nagraos sa kanya, nag-save sa kanya, nag-bless sa kanya ng mga bagay na kung anong meron siya, nagluklok sa kanya to be the king, ano pong ginawa niya? He to worship the other gods. So, yung Asherah poles and idols. So, ito po yung ginawa ni King Joash. So, kahit na ginamit po ng Panginoon yung mga prophets po niya para pabalikin po sila, pero they are not willing to listen. And then in verse 20, sabi niya po dyan, then the Spirit of God came upon Zechariah, son of Jehoiada the priest. So he stood before the people and said, this is what God says, why do you disobey the Lord's commands? You will not prosper because you have forsaken the Lord, He has forsaken you. So ito po yung sinabi ni Zechariah. But ano pong ginawa ni King Joash? In verse 21, but they plotted against him, and by order of the king, they stoned him to death in the courtyard of the Lord's temple. So pinatay po nila si Zechariah. King Joash did not remember the kindness of Zechariah's father Jehoiada had shown him, but siya po ang nag-order para si Zechariah ay patayin. So ganito po kalala ang pwedeng maidulot ng pagkakaroon po ng hurts sa atin pong mga buhay. It can cause us to, maybe hindi naman siguro tayo makakapatay. But for the case ni King Joash, it caused him to kill yung anak po ni Jehoiada na nagpalaki sa kanya, nagtago sa kanya, nag-build up sa kanya para maging king. And ito pong hurtful experiences na meron po tayo, it can cause us to do things full of bitterness and unforgiveness. So Joash did not remember the kindness of Jehoiada, pero siya po ang nag-order para si Zechariah ay patayin. Kaya nga po, ano pong ginawa ng Panginoon? In verse 23, the Lord sent army of Aram to invade Judah and Jerusalem, and they killed all the leaders, at kasama po sa severely na nasugatan si King Joash. And his officials conspired against him, and pinatay po siya on his bed. So kung titingnan po natin, ang umpisa ng
pagsiserve ni Joash sa Panginoon, kagaya po na nabanggit ko kanina, he actually started good. So, ang first na gusto niya pong gawin is the restoration of the temple. But because he was not able to come out from his hurtful past, he ended wrong and he was not able to enjoy the blessing of God, but rather the wrath of God. So in verse 25, sabi po dyan, Joash was buried in the city of David, but not in the tombs of the king. So even sa pagkamatay niya, he was not able to get the honor due a king compared to Jehoiada na hindi naman po siya king. He is a priest, but because of the good things he had done in Israel for God, God and the people honored him. So he was buried in the tombs of the kings. So ito po yung kayang gawin ng hurtful experiences na meron po tayo if we will not choose to come out from this hurtful experiences. And so, brothers and sisters, let us choose to come out from our hurtful past and let us learn from the life of Joash. So, wag na po natin siyang gayahin. Okay na namatay na siya. Gusto ba nating sumunod? Di ba? Hindi naman. So, let us learn from the life of Joash. Let us choose the perspective of the tree of life so that in this life, we can give glory and honor to our God. And with it, we can truly be effortless. So, yun po yung atin pong lesson for today. Lesson to. So, in conclusion, please allow me to share my testimony on this teaching. So, last week, nung tinanong ko si Ate Chris kung sino nang magtuturo, ang sabi niya ay ako na po ang susunod. And after that, ay chinek ko po agad kung ano yung topic. Kasi ang sabi niya ay yung latest na topic sa Hong Kong yung ituturo. So, nung nakita ko yung topic, be truly effortless, we need to come out from our childhood trauma. So, parang sabi ko sa isip ko, grabe si Lord, alam niya talaga kung ano yung kailangan ko, and kung ano yung nangyayari sa akin. So, hindi po lingid sa karamihan sa inyo that I am a product of a broken family. So, lumaki po ako na hindi kasama yung aking biological father. So, na-meet ko lang po siya nung ako po ay 4th year college na po. Ako po ay lumaki sa akin pong stepfather and with my half-brothers. At hindi po naging madali ang ganitong sitwasyon. Yung kailangan mong, kasi parang, syempre hindi ka naman totoong anak, parang ganon. So, kailangan mong paghirapan yung mga kakainin mo, or di kaya yung kailangan mong palitan yung dahil pinapaaral ka, so, kailangan may ipalit ka dun sa mga yon. So, bawal humingi sa mga magulang. So, kailangan mong tumulong sa lahat ng gawaing bahay, maging sa pag-aalaga ng mga kapatid. So, these are just few of the things na na-experience ko po. Actually, bilang ko po ang mga memories ko nung ako po ay bata. So, parang wala akong maalala na childhood memories ko. Kasi inisip ko rin, baka binura na lang din ni Lord para hindi ko masyadong maramdaman yung sakit, yung pait siguro ng mga nangyari in the past. But even with that, I grew up with very, but the hurts and unforgiveness ay nanatili sa aking puso kahit nung lumaki na po ako. I grew up with very low self-esteem. Sobrang tahimik po ako. So, kung nakilala po ninyo ako or na-meet nyo po ako before, pag meron ka lang tatanungin sa akin, sasagutin ko lang. Yun lang yun. So, sobrang tahimik, sobrang low ng aking
self-esteem, very fearful. Sa classroom dati, kahit hindi pa ako tinatawag ng teacher, nanginginig na ako sa takot. So, ganun po ako noon. Full of fear, full of doubt, insecurities, at lagi po akong may mga trust issues. So, gustong-gusto ko po yung mag-isa, nakakulong lang sa kwarto, tahimik noon, madalas. And hirap po ako to trust people at hirap din po akong tumanggap ng pagtutuwid. So, ito po yung isa sa mga tinatry ko naman pong i-overcome. Kasi pag kinokorek ako, parang sobrang nagre-resound kasi siya sa isip ko. Or di kaya pag kunwari chat, inuulit-ulit kong binabasa. Ano ba yung naging mali ko? Bakit ganito yung sinabi niya? Parang ganon. So, I think ito po yung isang cause na lumaki ako sa isang pamilya na hindi siya maayos or nagkaroon po ako ng hurtful experiences in the past. So, ito po ako. Ganito po ka-hopeless yung sitwasyon ng isang tao na patuloy na nabubuhay sa mga pasakit ng nakaraan. But I thank God na nakilala ko po siya. Nakilala ko po ang 611 Church, sila Pastor Dan, si Ate Claire, Ate Chris, si Ate Car. At dito po ay unti-unti akong hinilom ng Panginoon sa aking mga hurts in the past. Through constant reading of God's words, attending church fellowships, inner healing and deliverance sessions, and allowing myself to be discipled. Kaya naman po unti-unti ay binago ng Panginoon ang buhay ko at ang aking perspective sa buhay. So from a hurtful perspective into a perspective of the tree of life. Kung i-recall ko ang aking buhay nung nakaraan, maraming mga hindi magagandang bagay na nangyari na pwedeng maging dahilan upang ako ay hindi maging grateful. But I know that even sa mga bagay na yon, even the enemy meant it to destroy me. But God used these circumstances to mold me and to build me up so that today I could be a servant of God. And so, ngayon, I can say na hindi ko pa po totally na-overcome yung mga ibang weaknesses ko po na dahil po sa hurtful past na meron po ako. But I really thank God na nandun po yung heart to be grateful ano man po yung mangyari because God has already blessed me with so much. And most especially sa mga tao na ginagamit po ng Panginoon to mold me and to love me unconditionally. So maraming salamat po, most especially kay Ate Claire, kay Pastor Dan. Alam ko pong hindi ako madaling mahalin kasi ang dami kong pagkukulang, ang dami kong weaknesses. But still, nakikita ko po how God is using you upang i-mold po ako, mahalin po ako na hindi nyo tinitignan kung ano yung kakulangan ko. And may mga times pa rin po na I am really so ungrateful that despite ng mga blessings na binibigay ni Lord sa akin ay nakikita ko pa rin yung mga kakulangan. May mga times na I really desire na sana magkaroon ako ng mga magulang na supportive, na hindi lang yung moral support. Kasi may mga times na sabi ko, sana all, may mga magulang na yung mga anak, iniisip na nila yung mga future, bumibili sila ng mga bahay or di kaya mga sasakyan. So parang pag nakikita ko po yan, may mga times talaga na sabi ko, ano yun, sana ako din may mga magulang na ganun. Hindi yung laging sariling sikap na lang, parang wala man na ako mahingan ng tulong na mga kamag-anak. Though ganito po yung mga times na nilalagay pa rin ang kaaway sa isip ko, yung
pagiging ungrateful. But I really thank God kasi alam kong hindi naman po yun totoo. Kasi kung titignan ko po yung buhay ko ngayon from who I was before, sobrang ang dami ko na pong blessings na tinanggap sa Panginoon. And it's just really a matter of choosing to change your perspective, not the hurtful perspective, pero yung perspective of the tree of life. Kasi ito po yung makakatulong sa akin upang ma-display ko po yung glory ng Panginoon. And so I really thank God that from the Jennifer na ang ginagamit ay hurtful perspective ay unti-unti po minomold ako ng Panginoon upang yung perspective ng tree of life ang gamitin ko. So hindi po siya, I know na hindi po siya magiging madali, but sabi nga po ng Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. And in this church, I know I have the full support ng mga leaders na handang i-guide ako para ma-reach ko rin po yung sitwasyon na yon. So, yun lamang po. To God be all the glory. Thank you, Jen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. God is good. All right. But Jen, we want to tell you, we are so blessed for having you in this church. And we are so blessed for having you in our family. All right, so with this topic, alam ko na lahat tayo ay nakarelate. Sabi mo nga sa katabi mo, nakarelate ka ba? Kanya-kanya po tayo ay may sariling istorya sa buhay. But I want to remind everyone, ang pinakaayaw ng demonyo ay yung ma-discover mo ang katotohanan. Dahil ang gusto ng kaaway ay manatili po tayong ignorant sa katotohanan ng Panginoon. At isa po sa mga nakakatakot sa mga panahon po na ito, ay yung tayo po ay concern sa buhay ng iba at wala ho tayong concern sa sarili po natin. And so the word, even the Lord Jesus Christ ay nagsabi, we must know the truth and the truth will set us free. Alam niyo po ang kahinaan ng tao, gusto ho nating malaman yung katotohanan tungkol sa iba. Pero yung tungkol po sa atin, madalas yun ho yung ini-ignore natin. Yun yung ayaw nating pag-usapan. Dahil ang tao, ang gustong-gusto po niyang gawin ay magtago. Hanggang sa huli, magugulat na lamang tayo, mabubulaga po tayo. Ang laki pala ng problema natin. That's why in the church ay meron po tayong ginagawang preaching of the word, discipleship, until na makarating tayo dun sa inner healing and deliverance. Namulat po kasi tayo sa church na pupunta ka lang sa church, makinig ng word, pagkatapos uuwi tayo, but the application of the word, dun ho tayo nagkakaproblema. But discipleship is very important. Dahil doon po tayo makakaranas nung ituturo sa atin ang langhat hanggang sa pinakamaliit na dapat mong ma-discover tungkol sa salita ng Panginoon. Katulad doon ng pinag-aralan natin kanina.
Si Joash ay lumaki na po sa church. Can I hear amen? Niligtas siya ng mga pare, niligtas siya ng mga ministers ng Panginoon, lumaki sa simbahan, pero hindi po niya na-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon. And you know, brothers and sisters, at the end, nagsuffer po siya. Hindi niya nagawa yung perfect will ng Panginoon dahil sa kanyang mga pagkakamali. Though the Word of God says, especially of verse 2, sabi po dito, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada, yung priest na kumupkup po sa kanya. He started right, but at the end of this chapter, natapos po ang buhay ni Joash na mali. Dahil alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, yung process ng buhay po natin, yung paggawa natin, hanggang sa matapos ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, paano po tayo naglingkod? All because of His wrong perspective. Pwede ba natin pakita yung picture? Sabi nga po natin, perspective. Say it again, perspective. Okay. May mga asawang lalaki, ang sama-sama ng loob po nila, kapag sinasabihan sila ng asawa, huwag kang masyadong nagiinom o huwag kang maglasing. Pag sinabihan mo lalaki ng ganyan, wala na ba akong karapatan? Ina-under mo ba ako? Dahil ang perspective ay mali. Hindi kaya nila maalala o hindi kaya nila naisip na kapag sila ay nagkasakit na at nakaratay na sa banig ng karamdaman, ang magpapalit ng kanilang diaper ay yung asawa nila. Sabihin nga po natin, perspective. Say it again, perspective. Ang dami pong mga kabataan ngayon, estudyante pa lang, high school at that, kapag sinasabihan mo, anak, huwag ka munang mag-boyfriend, huwag ka munang mag-girlfriend, ang tingin po ng maraming kabataan dyan ay ganito, human right violation. Wala na ba akong karapatan na umibig? At dahil siya ho ay sinasabihan ng mga magulang tungkol sa bagay po na ito, ang tingin nila sa mga nanay at tatay nila, Dracula. Kaya lahat ng pagpapamalasakit ng mga magulang, hindi na po nila napapansin at hindi na po nila ina-acknowledge. It's all because of the wrong perspective. Can I hear amen? Pero lahat po tayo nag-umpisa ng tama at lahat po tayo nag-umpisa ng napakaganda. Isipin po natin, nung isinilang tayo, ipinanganak tayo, lumaki tayo, first birthday natin, lahat nag-celebrate. Kagiliw-giliw ka, mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Lagi kang nagsasabi, lagi kang naglalambing sa kanila. Pero nung ikaw ay meron ng, alam mo yan? Meron ka ng decision na gagawin, parang ang feeling mo, nakatali ka. Sabi ng mga magulang, anak, pwede bang huwag kang masyadong maglaro ng cellphone mo dahil nakakasira sa kinabukasan mo yan.
Pwede bang mag-aral ka muna? Ano ang sabi ng mga bata? Boring naman ang buhay. Bakit yung mga classmate ko? Are you listening? Pero pag nasira na yung mata mo, kanino ka hihingi ng pagpapasalamin? Kapag bumagsak na yung grade mo at mukhang hindi ka napapasa sa course na kinuha mo dahil diverted ang attention mo, ag-graduate ka kuman, ngam ag-sublikan tumanen, nalipatam nga jay pamasahem, agbaybayad ti tuition fees and all the fees in the school, pawis at dugo ng magulang. Pero ang feeling ng maraming mga bata, they are being chained. Kapatid, sa mga panahon na ito, meron bang magulang nang nagsabi sa akin, Pastor, hindi ko na kayang sermonan ng aking anak. Bakit? Sabi ko sa kanya, because they are always claim for their right, yung child rights. Sabi niya sa akin, wala na bang parents' right? Bakit ganon, Pastor? Kapag pumunta na sa husgado, ang may karapatan mga anak. Pero bakit ang mga magulang ay para nang wala ng karapatan? Ilan ho dito itong mga magulang, mataas ang kamay? Pwede po ba nating tanungin din sandali? Ano po ba yung perspective natin nung tayo bata pa? Paano din kaya tayo mag-isip nung tayo po ay mga bata pa? Anyway, brothers and sisters, today, I hope the topic na itinuro po ni Jen ay napagturo po sa atin ng isang turo na hindi po natin makakalimutan. Na sa araw po na ito, bago po tayo lalabas sa pintuan po na yan, iayos na po natin yung perspective po natin. Otherwise, we will suffer, or even the next generation to us will suffer kapag hindi po natin naiayos ang perspective po na ito. Sa buhay po ni Joash, heartful perspective. Meron po siyang feeling of insecurity dahil nasa loob po siya ng templo, at alam po ninyo yung templo, nandun po yung Holy of Holies, at hindi po kung sino-sino ay pwedeng pumasok. Ang mga priest ay mga ginagalang na mga tao sa lipunan nung araw. When it comes to food, lahat ng mga best na pagkain sa community, priest ang kakain nun. Dahil yun yung offering ng mga tao para sa Panginoon. The best drink, the best food ay ino-offer sa temple dahil yun ay para sa Panginoon. Pero sino po ang magko-consume nun? The priest. Sila po yung kumupkop kay Joash. Pero sa isip po ni Joash, meron po siyang feeling of insecurity. Meron po siyang feeling na parang wala po siyang kalayaan. Okay? Bawal daw umiyak kasi baka marinig. Bawal tumawa, bawal maglaro sa daan. Meron po siyang feeling of oppression because bawal umiyak, bawal tumawa, bawal maglaro. Monitored by the priest. Ako ang nakikita, ako ang nasisitsi, siya na lagi ang may kasalanan. Paggising sa umaga, sermon na namusal, bago daw pumasok sa eskwela, awit ho ni Freddy Aguilar,
Madalas, yan ho ang feeling ng maraming mga tao, marami pong mga kabataan. Nung panahon niya, dahil po sa siya ho ay kinakailangang proteksyonan, wala siyang kaibigan. Wala siyang kaedad. Totoo naman po lahat yan. Pero alam mo kapatid, kaibigan, di ba po pwedeng basahin mo sa mas magandang pananaw o pagbasa kung ano yung nangyayari sa buhay mo sa mga panahon po na ito? Bakit kaya hindi niya napansin? Pinatay na lahat ng kanyang angkan. Iniligtas siya, dinala siya sa templo. And now, he is protected greatly by God. Hindi trabaho ng mga pari ang mag-alaga ng bata. Pero hindi ba niya napansin? Hindi ba niya ma-acknowledge? Hindi ba niya pwedeng tingnan na sa isang banda, niligtas siya ng Panginoon? At ang ginamit, yung mga priest na nag-alaga sa kanya. Feeling niya, siya po ay prisoner, pero hindi ba niya po pwedeng makita na na-preserve siya dahil itinago siya ng mga priests? Kapatid, kaibigan, lahat ng ito ay maling kaisipan ni Joash. Hanggang sa siya po ay lumaki. Pero nakaligtaan po niya na tingnan sa perspective ng mas maayos na paningin kung ano po ang nangyayari sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung saan family tayo galing. Hindi ko alam kung ano mga istorya po natin sa buhay. Pero isang bagay lamang ko ang sinasabi ng Bible. All things work together for good for them that loves the Lord. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung sa ngayon, mga kabataan, makinig kayo, kung feeling po ninyo para kayong sinasakal ng inyong mga magulang, tingnan nating mabuti. Dahil ba sa demand na gusto mo na maging malaya ay nakalimutan mo na ang pagmamahal ng mga magulang mo? Habang may pagkakataon, iayos po natin yung isip natin. Dahil alam mo ninyo, ang maling isip na yan, kapag yan ay kinamatayan natin, the same perspective ang mamanahin ng ating mga anak. The principle of what you sow, you will reap. Si Joash, ang kanyang mga magulang, nabitbit niya kahit nung panahon po niya. Ngayon, ang panahon na dapat itama ang ating pong buhay sa harapan ng Diyos. Can I hear amen? Kung tayo man ay may mga istorya no nakaraan na hindi po tama. Tama lang na meron po tayong damdamin na ganyan. Pero dapat tingnan po natin mabuti. Inaayos po tayo ng Panginoon dahil gusto po niya na tayo ay papasa sa kanyang standard at tayo po ay pumasok sa kingdom ng langit. Huwag ko natin kakaligtaan mga kapatid kaibigan. Namatay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para po tayong lahat ay iligtas at aayusin kung ano man ang mga naging problema natin noong nakaraan. At ngayon, nandito na po tayo. Isuko na po natin ang lahat ng hurts natin sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Si Jen bihira po magkwento. But every time na meron po kaming pagkakataon na mag-usap, lagi po namin siyang pinapaalalahanan tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa Kanya. Every time na meron hong tao na nangangailangan ng restoration, nakikita po ng Panginoon lahat yan. Nais ng Panginoon na i-restore po tayo. Can we just close our eyes for a moment? Thank you, Jesus.
Just stay on your seats and think how you have started in life. Marahil marami po tayong mga hurts mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. May mga bagay na hindi mo makakalimutan. Paano ka itinuring ng mga magulang mo? Marahil may mga situations in the past na nagdala ng sobrang sakit, too much pain, not only in your heart but even in your mind, na hanggang ngayon ay hindi mo makakalimutan. That even in your bed, ito po yung madalas na nakikita po nating picture. That today in your life ay napakalaki po ng effect. That sometimes you condemn even your own self. Hindi mo ma-appreciate yung mga pagkakataon na dumarating sa buhay mo. Dahil natatabunan ang lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, it's all because of your hurts in the past. Tinanggap mo na si Jesus, naglingkod ka na sa Kanya, but still, the pain is there. Today, gusto ko pong sariwain lamang natin sa buhay, sa isip po natin, ang lahat na nangyaring ito. Lord, I pray, ibalik mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga situations, Panginoon, kung kailan sila nadapa, kung kailan sila nasugatan, kung kailan sila, Panginoon, nakaranas ng sobrang hapdi, sobrang pait, that up to now, Lord, yun yung kanilang nakikita, that they cannot move on. It's all because of the pains in the past. That, Lord, many of them, ginagamit, Panginoon, ng kaaway ang lahat ng ito para mas lalo po silang sirain, mas lalo po silang saktan, to the point, oh God, that they are condemning themselves, condemning people. And the more, Panginoon, na nagdadala ng damage, not only for us, but even to our loved ones. Today, Lord, I pray. Lord, I pray. Let down your Spirit. Move in our midst, O God. And allow us to see in the Spirit ang lahat, Panginoon, ng mga pains na ito. Ang lahat ng mga hurts po na ito. For Lord, we know, it is your word. Sinabi mo sa iyong mga salita, you have a plan for us, O God, to prosper us. Not to hurt us. Not to harm us. But you had given us a plan, O Lord. You have given us and you are giving us future. Panginoon, sa araw po na ito, dalangin ko, walang babangon sa kanila pong mga upuan na hindi po nila nakita ang lahat ng mga dapat nilang ma-discover, na dapat nilang makita. Ang lahat ng hapdi, ang lahat, Panginoon, ng pain in the past. Lord, I pray that let there be healing, O God, in their wounded spirit.
Let there be healing, O God, in their wounded hearts. For this is your very perfect will. Na Panginoon, maging ang mga pangit na plano ng kaaway para sirain kami. Lord, kaya mong gawin. You can change it into blessing. For this is your perfect will. Maybe some of you here, you are neglected by your parents. Maybe some of us here, pinagkaitan po tayo ng pagmamahal na dapat po sana ay tanggapin natin nung tayo'y mga bata pa. Or maybe some of you here, meron po tayong feeling neglected because our parents, mas mahal nila yung ibang kapatid natin kaysa sa atin. Or maybe some ay nakaranas po tayo ng mga painful experiences. Lumaki tayo marahil sa lola sapagkat iniwan tayo ng ating mga tunay na magulang. But church, listen. Ano man ang nangyari sa buhay mo in the past, it's a design na nanggaling sa Diyos sapagkat meron siyang nais gawin sa iyo. Or maybe some of us here were hurt ng taong pinakamamahal natin. At inilagay mo sa puso mo, wala nang nagmamahal sa iyo. Dahil yan ang nais gawin ng kaaway sa iyo, ang sirain ka, ang nakawin ang joy na dapat sana, yan ang ikabubuhay mo. But church, listen. Today, God has a greater plan. Laging merong perfect will ang Panginoon. Lord, I pray, let your healing come. Touch every heart. Touch every wounded heart today, O God. And let your healing be upon your people. Ang bawat bata, ang pangarap po natin ay mabuhay tayo sa isang tahimik at mapayapang tahanan. But now, we fail to receive it. But church, iniwan ka man ng mga mahal mo sa buhay. But the promise of God, He will never leave you. He will never forsake you. He has a greater plan. Lord, I pray, let there be restoration, O God, in the hearts of your people now. Ilayo mo, Panginoon, sa pagkasira ng buhay ang iyong mga anak. Just because of their wrong perspective. Children, listen very carefully. Walang plano ang Diyos na ikapapahamak po natin. His will is always good and perfect. Just obey the Lord and listen to Him. God, heal your people now. Even those people watching online, Lord God, I pray, touch their hearts. Remove all their pain in the name of Jesus. Heal every broken heart.
broken life. Touch even broken families. Panginoon, maging ang mga broken na mga pangarap and dreams of your people. Touch it, O God. Let there be healing in their lives now. In the name of Jesus. 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 And I declare, O God, restoration. I speak healing and restoration, O God, upon every heart, upon every family, upon every relationship. In the name of Jesus. At dadalangin ko po, Panginoon, let there be open heaven for your people now. And let them receive your power. Let them receive, O God, your grace and your mercy. So that God, ang mga anak mo, Panginoon, ay tatayo na gagawin ang kalooban mo. Na kaming lahat, Panginoon, ay mainit na gagawa ng iyong perfect will sa amin pong mga buhay. So that when you come, matagpuan mo kami, Panginoon, ginagawa namin ang lahat ng kalooban mo. So Lord, today I pray in the name of Jesus. Walang lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi po naramdaman ang yakap at pagmamahal mo. Kalaki, Panginoon, ng iyong mga habag at biyaya. Ipagkaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, who is ever in need of healing, Lord, let your healing be upon that body right now in the name of Jesus. Let there be healing, O God, from head to foot. Let there be healing, O God, even in their families. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And bless your people, O God, bless them. In their work, in their career, O God, in the marketplace kung saan mo sila nilagay. Let your blessing be upon them and let everything that their hands touch be blessed in the name of Jesus. At Panginoon, ang dalangin ko nga po, Ama, may you multiply, O God, whatever they have right now in Jesus' name. Bless their finances. And God, sa araw po na ito, kaming lahat po ay uuwi. Tinatanggap namin ang iyong mga salita, ang iyong kapangyarihan, your restoring power, O God, ay tinanggap namin. And that, Lord God, we declare even right now, we will never be the same again, O Lord, because you have opened, O God, the eyes of our hearts so we can see, O God, your plans and your perfect will. At kaming lahat, Panginoon, ay gagawa ng kalooban mo to show forth, O God, your glory in our lives, for this is your perfect will. Kaya, Ama, sa oras po nito, I speak blessing for your people now. Maging sa kanilang pong pag-uwi, ingatan mo po sila at samahan. And I keep declaring, O Lord, hanggang sa makarating sila sa kanila pong mga bahay, ay makita nga po nila ang iyong habag at biyaya. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang kanila pong mga mahal sa buhay. At ang lahat, Panginoon, ng kanilang mga tanatangkilik, ingatan mo sa iyong kamay. At Panginoon, sa umaga pong ito, wala na pong ibang gawin but to thank you and to praise you. At ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everyone will shout and say, pwede mo ba tayo kumamay ng 5 taon, sabihin mo sa Kanya, you will never be the same again. God bless you and see you on Sunday.